Aventus alternatives around 2K budget each. Unahin ko na Bujay Rami Kingsman. Extrait de Parfum 100 ml. So para sa akin, para siyang Sidinim EDP, Sidinim Eau de Parfum. Walang harshness sa opening, kuha niya yung scent DNA ng Aventus. Citrus na fruity sa opening, hindi siya masyadong smoky. Siguro yun lang yung medyo nakukulangan ako kasi gusto ko yun. Performance is okay lang. Kaya namang umabot ng 8 hours. Projection, hindi ganun ka-loud. Talon ako. Nasanay kasi ako dito na may loud na projection, lalo na sa first hour, second hour. Dito may projection siya pero not as loud nung nakasanayan ko. Pero yung longevity niya, naglalast naman din siya. Nagulat nga ako na naglast siya kasi nakulangan niya ako sa projection. So, naging happy naman ako na, uy, naglalast ka pala. Luxodor Prince. Konting kwento, na-hype to. Nakalimutan ko lang kung kailan exactly, kung before pandemic ba or kasi simula ng pandemic. Panahon na si Perfumes from Dubai palang yung sikat or kilalang nagbebenta ng mga Middle Eastern perfumes. Parang sila Ninong G yung pinakasikat dati na nagbebenta So, ba't ba siya sumikat? Kasi kilala yung scent DNA ng Aventus before. Sikat na yung Sidinim dati. Pero, hindi lahat ng gumamit ng Sidinim na tuwa. Kasi nga, masyadong matapang, may harshness sa opening. So, ganun yung mga comments. Nung lumabas si Prince, nagbigay ng alternative na may konting tamis, may creaminess, na binalance yung intensity ng Sidinim, parang ganun. Para siyang Sidinim na nilagyan mo ng tamis at ng creaminess. Sabi nga, Aventus plus BR540. May ganun talaga siyang vibe. So, naging alternative siya. For the people na gusto yung scent DNA ng Aventus, pero ayaw nila nung sharpness nito, yung tapang nito. Yan, 80 ml lang pala to. Extrait de Parfum. 80 ml nga lang pala to, no? Magnetic up kasi. Sidinim, hindi na yata ito dapat i-discuss. Kung nasa local frag groups ka at hindi mo kilala yung Sidinim, saan kuweba ka ba? So, pinakasikat pa rin sa palagay ko. Oo pinakasikat na Aventus alternative. Sobrang affordable, may magandang performance. Teka, hindi ko nasabi yung performance ng Prince. Sa naaalala ko, hindi ko pa kasi ulit na full wear kakabili ko lang, kadadating lang. Hindi ganun ka long lasting, hindi ganun ka loud si Prince. So, better pa rin yung performance ni Kingsman. Though, disclaimer, kailangan ko siya ulit i-full wear. Sidinim, okay sa akin yung performance. Sabi ng iba, humina daw yung newer batches. Baka. Pero sa akin, okay pa rin naman Ano pa masasabihin ko sa iyo? May harshness ka talaga sa opening. Tanggap ko yun. Pero yung harshness kasi na yun, okay lang sa akin. Mahirap lang. Ayaw ni Mrs. Diba? So, kailangan ko reconsider. And I know na some of you, ganun din, na nasa same circumstance. Same na circumstance tayo. Girlfriend nyo, yung asawa nyo, ayaw rin nung opening ng Sidinim. Yun lang. So at least kung gusto nyo maghanap ng alternative, kasi syempre, I guess magpalit kayo ng girlfriend, I guess magpalit kayo ng asawa. Baka gusto nyo i-try. Ito. Ano? Sabi ko magpalit sila ng pabango kaysa magpalit ng asawa. Kala mo Nagbibideo ko huwag ka magulo. So, nagulo na ako. So, para sa akin, nabanggit ko ba yung mga presyo? Pag-usapan natin yung presyo. Kingsman around, ang close na niya sa 3K. Kanino ko ba nakuha to? Kila Chanel yata. So, pre-order pa yon. Kung di ako nagkakamali, baka nagkakamali ako. Kila Chanel yata. So, nasa 2.8 or 2.9 yata to.
Yun. Siguro yun yung isang downside niya. Walang masyadong stock dito. Tapos, medyo mataas yung price. Si Prince, kanino ko ba kita nakuha? Kay Arbab yata. Alam ko more than 2K eh. Almost 2.5 yata kung di ako nagkakamali. Oo, baka mali pero check nyo na lang din. Si CDNIM yung alam kong pinakamura. 105 ml. Close to 2K. So, may bias talaga ako dito. Para sa akin, ito pa rin yung better. Pero okay na alternatives to. Katulad ng sinabi ko kanina, kaysa magpalit kayo ng pwede nyo subukan. Kung gusto nyo ng something sweet, something creamy na take sa Aventus, Prince. Kung gusto nyo ng smooth, may lasting power, pero not as sharp as CDNIM, pwede nyo try yung Kingsman.